Tayo po'y lumuhod sa panalangin. O mapagpala naming Diyos, sa oras pong ito, Panginoon, nais ka po naming purihin at sambahin. Sapagkat ikaw po ay karapat-dapat na parangalan, papurihan, higit sa lahat, sambalin ang iyong pangalan. Panginoon, napakabuti mo po sa oras na ito. At sa umaga pa lang na kami po ay ginising na may malalakas na pangangatawan, nataglay po namin sa oras na ito at upang kami, Panginoon, ay makapagpuri, makapagpasalamat sa lahat ng bagay na inyo pong ginawa para sa amin. Sa nakaraang sanlinggo ay naranasan namin ang inyo pong pangangalaga, ang inyo pong pangunguna sa aming pong pamumuhay. At Panginoon, sa umagang ito ay kami nagtatalaga na ang bawat isa po sa amin ay maghandog ng tanging mga pasasalamat at papuri lamang sa araw na ito. At kami po ay samahan ng inyo pong banal na Espiritu habang po kami ay naglilingkod. Kasama po ang may mga bahagi sa Sabbath School. Sila po ay inyo pong pagpalain ng karunungan at kanila pong magamit ng may kausayan ang kanila pong mga talento. At ang bawat kapatid po na paparating pa lang sa dakong ito, sila po ay inyo pong samahan, Panginoon, akayin na sila ay maging ligtas sa makarating sa lugar na ito upang sama-sama kami na magpalakasan at higit sa lahat sambahin ang iyong pong pangalan. Panginoon, anuman po na nasumpungan mo sa amin na mga pagkukulang, mga pagkakasala, ay hinihingi po namin ito ng tawad, Panginoon, at pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin upang sa umagang ito ay inyo pong tanggapin ang aming pong pagsamba. Salamat po sa pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Happy Sabbath po muli mga kapatid at masaya po tayo na sa buong linggo ng pag-iingat ng ating Panginoon sa atin at tayo ay nakapagsamba sa Kanya sa araw ng Sabat na ito. At ating pong kamustahin ang bawat isa at para po natin makamusta ang bawat isa. Paki-play po ng ating welcome song sa Sabat. Welcome to Sabbath School. Yung welcome song natin, Welcome to Sabbath School. Pa-play po. Tayo po ay tumayo at kamustahin po natin ang bawat isa. Welcome to Sabbath School today. Good morning, good morning. Jesus is glad you came to stay. Good morning, good morning. Who has come to Sabbath School today? I have come to sing and pray. Smiles and songs and love we'll share. Jesus is with us everywhere.
makita muli natin ang ating mga kapatid. At tayo po ay magkamustahan sa araw ng Sabat na ito. At ang ating program po mga kapatid ay ang ating opening prayer ay binigay ni Brother Melfred. Welcome remarks sa iyong yours truly. Ang magbigay ng mission spotlight po ay si Brother Frank Tolentino at ang message and song, Sister Liana Nyasef. Ang ating special feature would be yours truly and ang ating chorister mga kapatid ay Sister Joy at Sister Mayan. Magpapatuloy po ang ating program sa pagkasunod-sunod at ngayon po ay para lang Sabado. Mission Spotlight. Isunod na natin ang Mission Spotlight ni Brother Frank Tolentino. Happy Sabbath po sa ating lahat. Ang ating mission spotlight po ngayon, si Albert mula sa Spain at Ligia mula Valenzuela ay pareho nakaranas ng buhay na puno ng tagumpay sa panlabas, ngunit hungkag sa loob. Si Ligia ay lumaki sa isang Adventistang pamilya, ngunit lumayo sa pananampalataya at pumasok sa mundo ng showbiz, fashion, at negosyo. Sa kabila ng kasikatan, naramdaman niyang walang saysay ang kanyang buhay. Samantala, si Albert ay lumaki sa isang agnostic na kapaligiran, mahilig sa kultura at kasaysayan, ngunit nauwi sa mga party at mababaw na relasyon na nag-iwan sa kanya ng kalungkutan at kawalang direksyon. Sa Spain, nagtagpo ang kanilang landas. Si Ligia, matapos iwan ang showbiz, ay nagsimula maghanap ng kasagutan at naglista ng mga non-negotiables para sa magiging asawa, kabilang ang pananampalataya sa Diyos. Si Albert naman ay nasa pinakamababang yugto ng kanyang buhay at handa para sa bagong simula. Sa kanilang pagkikita, agad na nagkaroon ng koneksyon at ang kanilang mga pag-uusap ay humantong sa pagtuklas ng Diyos. Sa pamagitan ng kanilang karanasan, muling nakilala ni Ligia ang Diyos. At si Albert ay natagpuan ang katotohanan sa Biblia na matagal na niyang hinahanap. Naging sentro ng kanilang relasyon ang Diyos. Kaya sila nagpabinyag at nagpakasal. Ngayon, inaalay nila ang kanilang buhay sa paglilingkod at pagbabahagi sa pag-ibig ng Diyos sa iba. Si Albert ay kasalukuyan nag-aaral sa master's degree sa Faith and Science sa Saguto Adventist College sa Spain, na sinuportahan ng ika-13 Sabadong handog. Ang kanilang misyon ay nagpakita ng tunay na kahulugan ng buhay ay may tatagpuan lamang sa Diyos at hikayatin ang iba na maranasan ang kaparehong pagbabagong kanilang matatagpuan. Ito lamang po ang ating mission sa Spotlight. Maraming salamat.
Savior stood beside me, would I do the things I do? Would I think of His commandments and try harder to be true? Would I follow His example? Would I live more righteously if I could see the Savior standing nigh, watching over me? If the Savior stood beside me, would I say the things I say? Would my words be true and kind if He were never far away? Would I try to share the gospel? Would I speak more reverently if I could see the Savior standing nigh, watching over me? If the Savior stood beside me, would my thoughts be clean and pure? Would His presence give me strength and hope and courage to endure? Would His counsel guide my actions? Would I choose more worldly gain if I could see the Savior standing nigh, watching over me? He is always near me, though I do not see Him there. And because He loves me dearly, I am in His watchful care. So I'll be the kind of person that I know I like to be if I could see the Savior standing on, watching over me. Maraming salamat sa napakagandang awit na binigay ni Sister Liana. At ngayon po ay pupunta na po tayo sa ating special feature na pinapamagatang pagkakaisa kay Kristo. Ito po ay hango sa 1 Corinto 1 verse 10. Ang sabi ni Pablo dito, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, na kayo ay mangangag salita ng iisa at huwag magkaroon ng pagkabahagi sa inyo, kundi kayo'y magkaisa sa pag-isip at sa paghatol. Dito nakaugat ang diwa ng pagkakaisa kay Kristo.
isang panawagan na ang bawat mananampalataya ay magkaisa, hindi sa sariling interes, kundi sa kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, ang talatang ito ay nananawagan si Pablo dahil sa sitwasyon nila dun sa Korinto na nakarating sa kanya. Siya ay nanawagan na ang mga Kristiyano doon ay magkaisa, hindi mag-aaway-away at mag-isip ng iisa ayon sa kalooban ni Kristo. Merong mga ilan sa mga hamon na ipinapakita sa atin dito. Ito ang pagkakabahabahagi, kasalanan at inggit, at mga paghihirap sa ministeryo. At alam ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ang mga hamong ito, kaya siya ay nagbigay ng halimbawa. Pinakita niya ang halimbawa. Ang unang halimbawa ay ang pagpapakumbaba. Hindi ang Panginoon bilang Diyos, siya ay nagpakumbaba bilang tao para ipakita sa atin itong paano magpakumbaba. At sumunod ay ang pagsunod na hanggang sa kamatayan sa krus upang tayo ay maligtas. Ang Panginoong Hesus ay patuloy na sumunod sa utos ng kanyang Ama. Ganon din naman po tayo mga kapatid, para tayo ay magkaisa, makisa sa Panginoong Hesus, tayo ay sumunod sa kanyang mga utos. At ito ang pagsunod natin kay Kristo bilang isang modelo. So, ang bawat isa ay magpakumbaba at maglingkod gaya ng ginawa ni Kristo. So, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, paano natin na i-apply ito sa ating mga sarili? Unang punto is isang isip, isang puso. So, ibig sabihin mga kapatid, ang iglesia ay tinatawag na maging isang katawan na may isang puso at isip upang sa lahat ng ginagawa, pagtuturo, paglilingkod at mamumuhay, ang pangalan ni Kristo ang maitaas. Ang pangalawa mga kapatid, pag-ibig ang ugnayan. So, ibig sabihin nito mga kapatid, ay ang pagkakaisa ng iglesia ay hindi nakabatay sa pamimilit o takot, kundi sa kusang loob ng pag-ibig na nagmula sa Espiritu ng Diyos. At pangatlo mga kapatid, pagtitiis at paglilingkod. Tulad sa ni Pablo, handa tayong dumaan sa hirap alang-alang sa kapatiran at kaluwalhatian ng Diyos. At ibig sabihin ng pagtitiis at paglilingkod mga kapatid, pagiging handa ng bawat mananampalataya na magsikripisyo alang sa mga kapatid. At ganun din na bilang konklusyon nito mga kapatid, ang pagkakaisa kay Kristo ay hindi lamang pagtitipo ng tao, hindi pagsasama ng puso at isip sa ilalim ng kundi pagsasama ng puso at isip sa ilalim ng kanyang pamumuno ng Panginoon. Kung ang bawat isa ay magpapakumbaba, magmamahal at maglilingkod, ang iglesia ay maging buhay na patutuo ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. So mga kapatid, paano natin bilang individual, paano natin ito mai-apply sa ngayon, sa panahon natin? So bilang sa ating pamilya, bilang ama, anak at mga anak, ipinapakita ang pagkakaisa sa pamagitan ng pag-uunawaan, pagtutulungan, at pag-ibig sa isa't isa. Kung tayo naman po ay mga students sa paaralan, pakikipagkaibigan, respeto sa guro at kaklase, at pagtulong sa kapwa estudyante. Doon natin mapapakita. So, bilang naman sa komunidad, ang pagiging mabuting mamamayan, pakikilahok sa mga gawain, at pagtulong sa nangangailangan. So mga kapatid, ito yung ibig sabihin na ito mga kapatid ay pagpapakita natin, pag-reflect natin ng Christ-like character natin. Doon natin makakita na mapapakita din at mapapanatili ang pagkakaisa kay Kristo. At meron tayong commitment na gusto kong maponder or mapag-isipan yung mga kapatid. Ang bawat isa ay mag-isip ng plano
isang konkretong hakbang na gagawin ngayong isang buong linggo upang ipakita ang pagkakaisa kay Kristo. Ayun po yung hamon na sa bawat isa. Ayun lang po ang ating special feature ngayon mga kapatid, at sana po ay meron tayong natutunan na magamit natin sa ating araw-araw na pamumuhay upang maglakad tayo na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sunod natin mga kapatid ang ating lesson review by care group. Tinatawagan po natin ang ating mga care group leaders. Mga kapatid, kung sino po sa inyo ang wala pang lesson, lapit lang po kayo sa akin. Ano po?
Or hindi yun yung
Hindi na lang magkawan kasi
Maraming salamat po mga kapatid sa napakaganda nating discussion sa ating lesson study ngayon. A minute na lang po para i-finalize. Maraming salamat po sa pag-participate natin sa bawat isa sa ating lesson study, sa bawat care group mga kapatid. At ngayon po ay masaya po tayong dadako sa ating mga pag-invite sa pagpunta dito sa harap sa ating mga celebrants of the week. Yung mga birthday, baptism, wedding anniversaries na celebrations, punta ko po kayo dito sa harap. At yung mga first-time visitors po natin, inaanyayahan po natin dito sa harap. Sino pong may mga celebrations ngayon, mga kapatid? Meron po ba nag-celebrate ng birthday for this week? Wala tayong naibatik sa sa GCK, wala. First time visitor? Wala? Wala ba? Ito kasi mga, badulis, hindi naman ito first time visitor eh. First time visitor. Wala rin ako makitang first time visitor today. Wala rin tayo na lista. So, kung wala po talaga? Wala. Tatawagin ko na lang yung consistent early daw. Sige po, pag tinawag ang pangalan nyo, ibigay nyo na lang yan sa Avila, Marilyn Avila. Andiyan dyan si Avila, di ba? Wala siya. Si Brother Rudy Bardago. Marilyn Avila, pumunta na rito pag tinawag ang pangalan. Brother Rudy. Brother Rudy, dito po kayo. Sister Elisa Benaventura. Saan si Nanay Elisa? Pag wala si Kuya Julio na lang. Nasa si Nanay Elisa? Manuel Escalante. Manuel Escalante. Saan si Brother Manuel? Si Ate Remy wala ngayon. Marilo Matyong. Rosel Olea. Filomeno Rodriguez. Tolentino. Christy Joy Tolentino sa inyo, family nyo. Kinaya Sep. Huwag na rin ka. Yan po ang aming mga consistent na maaagang magsimba. Ako din. Hayaan mo na, mamaya ako nakukunin yun para sa akin. Thank you. Maraming salamat mga kapatid. Nawa kayo ay patuloy na maging maagap at maaga sa ating pagsamba. Purihin po ang Panginoon. Sige na. Atin pong awitin ang atin pong mission song. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way.
Jesus saves. Christ so loved the world that he gave his life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, that there will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, preaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Tayo po'y manalangin. O mahabagin at mapagpala naming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa mga mensaheng iyong ipinaabot sa bawat isa sa amin. Kami po'y nagpapasalamat na kayo po ang pumagitna sa bawat isa sa mga oras na ito. Lord, gabayan kami na sa bawat lakad namin, Lord, sa araw-araw, sa aming pamumuhay, kayo po ang manguna. At sa mga kapatiran ay huwag po sanang magkaroon ng kabahabahagi sa amin, Lord. Pagkos kami po ay magkaisa, magtiwala, at maging grounded in the Bible, at mag-focus kami, Lord, sa aming pagmimisyon dito sa lupa. Maraming salamat, at gabayan mo po kami, pangunahan, hanggang sa matapos ang araw ng Sabat na ito, ang mga programa na iyong aming gagawin sa maghapon, pangunahan kami. Patawarin kami kung saan kami nagkasala. Ito po hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath, mga kapatid. Magandang umaga sa inyo lahat. At ako po ay masaya sapagkat tayo ay medyo puno na. Ano po? I'm seeing faces din, mga kapatid, na nawala dito ng matagal. Pero ngayong umaga ay nandito sa ating church.
Kung meron din pong mga first-time visitors, we wanna just say na kami ay masaya dito sa church ng CAA because you chose CAA as your place of worship sa araw ng Sabbath na ito. Tayo po ay dadako na sa ating announcement. Patuloy pa rin po tayo sa ating daily morning devotional, mga kapatid. Ito po ay literal na daily, mga kapatid. Kung kayo po ay nagigising ng umaga, kung ang inyong schedule sa work or sa school ay hindi matatamaan between 5 a.m. to 6 a.m., we encourage everyone na kayo po ay sumali sa daily morning devotional na ito. Please reach out to our prayer ministry department head, Sister Rose Alner, or any of the prayer ministry council for the meeting link, mga kapatid. Ayan. Next po dito is yung patuloy pa rin nating Bible study na ginaganap dito sa church every Sabbath, mga kapatid. Meron po tayong mga Bible students dito. At kung kayo po ay merong gustong pa-Bible studyhan, may kaibigan na gustong sharean, nasa inyo, sa pamamagitan ninyo, mga kapatid, ay hindi nyo ito magawa, pwede nyo po kayo mag-reach out kay Brother Francis Tolentino and Melfred Niazep para sila na po yung magko-conduct ng Bible study na ito. Hindi po ito limited, mga kapatid, sa church natin. This can be set online. So, kung kayo po ay may gusto pa Bible studyhan online, which is mas okay kasi mas yung time nila, just let Francis and Melfred Niazep or any of the elders, mga kapatid, ipaalam nyo lang sa kanila para mas set natin yung schedule na yan for that Bible study. Ayan. Yung atin pong Alcansya Project ay patuloy pa rin, mga kapatid. Patuloy na natin itong ina-announce every Sabbath at nawa lahat tayo ay sumuporta. Kung kayo po ay willing na sumuport sa project na ito, reach out to Brother Ray Abicabel para kumuha ng Alcansya na yan, mga kapatid. Pero kung hindi nyo rin po trip kumuha ng Alcansya, pwede nyo na pong idiretso sa inyong mga tithes and offerings envelope. Lagay nyo lang Alcansya Project, Alcansya Church Planting, understandable na po yan. Yung atin pong AC, mga kapatid, alam ko po, nakaupo po tayo ng comfortable sa ating mga church, sa ating mga benches, malamig, nawa, ito ay ma-maintain natin, mga kapatid. We have electricity to pay, and I hope na suportahan natin ang ating air condition. Pledge lang po kayo sa inyong mga tithes and offerings envelope. Ganun din naman po ang ministry ng Dorcas, na hindi lang nakakatulong sa ating mga church members. Yung atin pong Dorcas ay nakaka-extend even outside church, na nakakatulong sa hindi natin kapananampalataya masuportahan ang kanilang mga financial needs. Bukas, mga kapatid, ito ay bukas na, meron po tayong gaganaping family seminar. Sino po ba yung mga couples na nag-register dito? Pakitaas nga po ang kamay. Mga kasama, ayan, medyo madami. Siguro today po yung last time, mga kapatid, para mag-inform kayo sa ating family ministry head, Sister John Tabicolines, Brother Saldi. Para kayo ay makasama namin bukas dyan sa lugar ng PCC, mga kapatid. It's between 12 noon to 7 p.m., 12:30. Ayun, dapat mag-lunch na po before pumunta. Okay. So thank you po for that reminder, Sister John. So 12:30, mga kapatid, yung atin pong start doon sa PCC. Again, kung kayo po ay couple, maganda, makasama namin kayo sa seminar na ito, mga kapatid. Ayan. Okay, happy Sabbath, mga kapatid. In behalf po ng Women's Department, ang Women's Department po ay may programang Women's Spiritual Retreat and Bonding. Ayan, kailan po ba ito? Sa may temang renewed and refreshed, ang bagong lakas ng babaeng may takot sa Diyos. At ito po ay may susing talata na ito po ay makikita sa Isaiah 40, verse 31. At mga kapatid, nakapokus po dito ang ating espiritual na pagbabago, pag-alis ng pagod ng ating mga puso, at pagpapatibay ng ating pananampalataya sa hamon, para sa para sa susunod na hamon ng ating buhay. Kaya sa mga kababaihan dito sa ating iglesia, inayayahan ko po kayong lahat mula
15 years old and above. Yan. Kasama po kayo sa ating programa this coming August 1 and 2, 2026. Saan po ba yon? Doon po sa Camp Yayay. Sino pong nakapunta sa Camp Yayay? Ayan. So, ako po, pang third time ko na po ito pumunta sa Camp Yayay. Bakit? Napakaluwag po doon, maaliwalas, mahangin, maganda po ang kanilang facilities. No? Kahit po nakatent lang kami, basta po, napakaganda po yung lugar na yon. At doon, yun po yan ang kanyang address, 678, Barangay Iba, ano po yan, Ilayang, no? Pulo, Silang, Cavite. At kung tayo man po mag-waste, i-type lang po natin the MRD Mushroom Factory. Yes. Kasi mayroon po silang mushroom factory po doon. Pwede po kayo mag-order doon bago kayo umuwi. At yan po, hindi lang po masyadong malaki ang kanilang mga facilities. Mayroon po diyang camp hall na bago lang po yan itinayo. May camping room. Pero may bayad po yon. Pero ang in-encourage ko po na ang lahat na tayo po ay mag-tent lang po tayo. Kasi nga maganda talaga po ang place doon. Kagagaling lang po ng board ng this year. Di ba, Pastor? Yan. So, kung may mga katanungan po kayo, maaari lang po kayong lumapit sa akin o pwede kayong mag-message sa aking number. At ang pinakamaganda po, ang ating panauhing tagapagsalita, walang iba po, si Ma'am Joya Stay Orbe. So, mga kapatid, no, sa lahat ng mga kababaihan, welcome po kayong sa programa natin this August 1 and 2. Ito lamang po, maraming salamat. Next po sa ating announcement, mga kapatid. Mamayang hapon, AY, kung kayo po ay nandito na, sana kayo ay makita din namin mamayang hapon. Sapagkat mamayang hapon, maririnig natin ang mga makalangit na boses ng His Ensemble. Sino po ba sa inyo ang familiar sa grupo na ito, mga kapatid? Ayan, medyo madami yan, no? So mamayang hapon, mga kapatid, kayo po ay nandito, sama-sama natin silang pakinggan. At mamaya din naman, approve din ito through church board, mga kapatid. Kung kayo po ay gustong sumuport sa ministry ng mga kabataan na ito, na nagpapagamit ng kanilang mga boses sa Panginoon, pwede po tayo mag-share ng ating mga love offering sa grupo na ito, mga kapatid. Bago po tayo dumako sa ating prayer request and thanksgiving, announcement po, one last, yung atin pong publishing department, ay magkakaroon ng publishing/Spirit of Prophecy church-based seminar. Ito po ay gaganapin this coming July 25th, next Sabbath. Ang mga participants po na ini-invite dito ay yung ating mga church elders, treasurers, and SOP coordinators. Kayo po ay mag-reach out lang kay Pastor Richard sa mga interested na sumama sa seminar na ito kasi ito po ay free. Wala kayong babayaran, mga elders, at mag-register lang po kayo sa ating church pastor. Yun lamang po at tatawagan ko po ang ating Elder Francis Tolentino para sa ating prayer request and thanksgiving. Meron po tayong papel dyan sa likod, mga kapatid. Sulat nyo lang yung mga prayer requests and thanks at kayo po ipapanalangin ng ating church elder. Sige po, mga kapatid. Kung may prayer request po tayo, pwede nyo po ibigay sa akin. Or kung di po kayo nakasulat, sabihin nyo na lang po sa akin. No? Lapit na lang po kayo dito sa harap. Meron po ba? No? Yung mga humihiling ng kagamutan, no? Kagalingan, physical, at spiritual, no? Pwede po. Ayan, no? Sige lang po. Wala po ba? Praise the Lord, no? Wala po tayong, ayun, si sister, no? Yan. Meron. Sige po. Lahat po ba to? Sige po. Hindi sa putal.
Ito po, Brenda Putal. Shook. Okay. Okay po. Sige po. Meron pa po ba, mga kapatid? Ayun, sige. Sige lang po, no? Huwag kayong mahiya, no? Ibigay natin sa Panginoon ng pagkakataon na ipanalangin natin, no?